question sa lahat ng mga religion, mga kapatid at mga kababayan ko, kung hindi pa po kayo nakakakita ng tunay na religion at tunay na nag-iisang Diyos, andito po sa Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-Youth. We are back na naman po sa ating channel at syempre po sa mga baguhan, ang ginagawa po natin dito sa Youth 3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings. Initially, ang atin po talagang plano is isang Bible study for tonight's episode. Pero po, dahil alam niyo naman po siguro, mabilis po talaga kumalat ngayon ang balita sa social media, ang OPM icon po na si Freddy Aguilar, sa kasamaang palad po ay pinagpahinga na po ng Diyos. At siya nga po ay alam naman po natin mula sa pagiging isang Kristiyano, ang kanyang naging journey ay siya ay naging Muslim. At ito po yung sa height ng controversy about him having a relationship with a young woman, an underage woman during that time, mga ka-Youth 3. And syempre, we will know more about his life. Liban pa po sa we celebrate the lives of OPM legends, mga ka-Youth 3, hindi po kasi matatawaran ang contribution naman po talaga ni Freddy Aguilar sa atin pong consciousness, sa ating lipunan. At dahil in general, still tayo po ay isang quote-unquote religious discussion na channel. So atin pong papanoorin ang dalawang video ng interviews kay Freddy Aguilar patungkol nga sa kanyang buhay at sa kanyang journey bilang isang Muslim. I think yung name niya is si Abdul Farid. Sa aking background po, I think hindi naman po importante ang aking debate background dahil ito po ay video patungkol nga sa isang OPM icon. At ang masasabi ko lang po, I'm very familiar with him, of course, because of his legendary songs. Ang kanta po na Anak, syempre, ang isa sa mga pinaka-translated po at saka kinover ng iba't ibang mga lengguwahe sa buong mundo. Kung di po ako nagkakamali, itong unang hit din po kasi mula po sa Metropop, di ba po? So, yun yung kumbaga tumatak even sa Korea, mga ka-Youth, sa mga gangster films, ang kanila pong background music, ang Anak po ni Freddy Aguilar. So, alam niyo po yan, mga ka-Youth, hindi po ako Muslim. Ang sa atin lamang po, pagbibigay po ng reaction sa ating pinapanood. We may agree, maybe, or we may disagree with some points that we are watching, mga ka-Youth. So, please take it with a grain of salt. Oh, bago po makalimutan, please don't forget to click like. Ayan, pag na-click niyo po yung like dyan, ibig sabihin, nire-recommenda niyo ang ating video sa iba rin po ng mga manonood ng YouTube. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Let's go. He's a believer and he can never be a believer unless he learns to love. PBUH. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masyaallah, kapatid, isinilang ngayon ang palatuntunang kakaiba. Talaga namang pupukaw sa ating mga damdamin. Kapatid, pansamantala ka lang. Allahu Akbar. Pansamantala ka lang. Maganda si brother mo mayang babanat. Bueno, bago yan, mga kapatid, alhamdulillah, gaano man kabala itong ating ustad, si Ahmad Javier, gaano man kabisi ito, at talaga ang gawaing ito ay hindi pinapalampas ng ating kapatid. Andito ngayon, ating brother, magbigay muna siya ng isang ginintuang pagbati at salam sa ating lahat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alam kong may nanonood na hindi pa Muslim. So, nagbumabati tayo ng magandang araw at nag-i-invite na wag sayangin itong gantong pagkakataon. Dahil inshallah kapulutan ng aral at higit sa lahat yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, mga kapatid. At ngayon hoy, dahil isinilang itong pansamantala ka lang, kapatid, abay, maganda, malaman din naman natin yung paano nga ba tayo dumating sa Islam. Ayan. Pero may request itong sarap namin talaga nang nakita si kapatid na Farid, sabi nga nila sa radyo ko lang laging narinig yan. Ngayon, nandito na, harap ko na. Mainam, pakilala na ito ng lubusan ng pinuno ng ating katipunan. Mashallah, Brother Abdul Aziz. Tagapagsalita lang, brother. Tagapagsalita lang. Opo. Assalamualaikum po ulit. Ito na po yung ating inaantay. Alam niyo, iba ang alamat nito. Iba si Freddy Aguilar. Alam nyo, marami dito, alam ko, paborito rin yung kantang Anak. Lahat tayo, lalo na yung mga balik Islam,
Lahat tayo dumaan sa kanta na yan. Anak, dati tayong mga nagsiloko, hanggang nagbigay tayo ng mga problema sa mga magulang natin, hanggang isang araw, nalaman natin na mali pala yun, bago tayo naging mga Muslim. Papakilala ko muna ho, ang nag-iisang alamat, ang utak ng 1986 Revolution. Ang masasabi po natin, kung wala siya, wala si Cory Aquino. Freddy Aguilar. Salamat kapatid. Ganun ba? Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Yung sinabi mo kanina kung paano ko naisulat yung Kantang Anak. Alam mo, kapatid, na Robin, no? Matigas ang ulo ko nung araw. Hindi ako nakikinig sa tatay ko. Pag sinabi ng tatay ko pula, puti ako. Pag puti ang tatay ko, pula naman ako. Rebelde. So, basta't hindi kami nagkakasundo. Hanggang dun sa hindi ko na kayang sundin yung kanyang rules and regulations sa bahay. So ako'y maglalabing 8 taong gulang nung umalis ako sa amin. Dahil ayaw kong mag-aral ng abogasya. Ang gusto ko talaga kumanta. So umalis ako sa bahay namin sa Santa Mesa. Ang dala ko lang ay yung aking gitara, isang knapsack bag na merong isang ternong maong at 3 t-shirt yata. At yung suot ko, yun lang, dala-dala ko. Pumunta na ako at naghanap ako ng kaibigan na masasamahan ako sa Olongapo. Sa awa ng mahal na Allah, nakarating kami sa Olongapo mag-aalas 6 ng hapon. Sa Magsaysay Drive, pagpasok namin, Magsaysay Drive. nagbubukasan na yung mga ilaw doon sa Magsaysay Drive. Maraming club doon, dikit-dikit. Sabi ko, Diyos ko, ito yung lugar para sa akin. Doon nag-isimula yung kwento ko sa Gapo at doon din sa Gapo na isulat ko yung anak dahil sa Olongapo nung ako'y nagsosolo po doon ko na-realize na mahal ko ang mga magulang ko dahil nalayo ako sa kanila. At doon din na nung balik sa Olongapo na nandun pala ako sa tiyan ng nanay ko at ako'y kanyang inalagaan hanggang sa ako'y isilang. At nung isilang ako, ayaw nila akong padapuan ng langaw, ng lamok. Lahat ng pangangailangan ko binigay. Ano ang ginanti ko nung nagkaroon na ako ng sarili? Rebelde. Nagsarili ako dahil kung ano ang gusto nila, sinuway ko. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Dahil ang dating sa akin ng mga panahon na yun ay okay. So nung nakarating po ako ng Olongapo at nag-iisa na ako doon ko na-miss yung aking mga kapatid, na-miss ko yung aking mga magulang. At doon din po sa maliit na kwartong inuupahan ko, doon ko na isulat yung anak dahil isang hapon, nakita ko yung labada, maiyak-iyak ako. Sabi ko kung nandun ako sa amin, walang ganitong nakatambak na labada. Asikaso ako doon. Tapos eto na, kinuha ko na yung gitara. Ano bang nangyari sa akin? Ayun na, bumalik. Nandun ako sa tiyan. Eto na. Sumusulat ako nung isilang ka sa mundong ito. Wala pang isang oras mga kapatid. Natapos ko yung melody ng anak na sumikat sa buong mundo. Gitara na nasa kaset na may kasamang tilaok at tahol ng mga aso. Nung ito'y isubmit ko sa Metro Manila Popular Music Festival noong 1978. At yun po ang nagbigay sa akin ng biyaya. At yung kanta pong yun, isinulat ko dahil sa puso ko po ng mga panahon na yun ay nagsisisi ako sa pagbibigay ko ng sama ng loob sa aking mga magulang. Ang kanta pong anak ay kanta ng pagsisisi ng isang anak na naging prodigal sa kanyang mga magulang. Allahu Akbar. Babalikan kita, Freddy. Ustads, pwede mo bang maipaliwanag sa amin kung gaano ka-importante ang ina sa Islam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, kakaibang storya, pero nandun yung aral. Sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa tuwing binabanggit yung tawhid, sambahin mo si Allah, sambahin mo si Allah. Kasunod niyan, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Palaging kasunod na ang pinakamataas sa atin na aral ay tawhid, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero titingnan natin, palaging isinusunod doon ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagmamahal mo, pagrespeto mo, paggalang mo sa iyong mga magulang. Kasunod ng pinakamataas. So siguro sapat yun para pagmuni-munihan natin kung ano ang karangalan at katayuan ng mga magulang sa Islam. Ustads, meron pa po yung tungkol naman po sa hadith na ang paraiso ay nasa paa ng ina. Opo, kaibilang ito sa mga
galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naalala ko pa yung isang hadis na Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating yung isang lalaki, "Ya Rasulullah, sino ba ang dapat kong pag-ukulan ng pagmamahal sa mundo?" Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Nanay mo." Kasunod po, "Sino ya Rasulullah?" "Nanay mo." Kasunod po, "Sino ya Rasulullah?" "Nanay mo." Tapos sa pang-apat, sinabi niya, "Ang tatay mo." 3 beses. Pero ang Islam, ganun nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung magmamahal tayo, mas lakihan natin sa nanay at kasunod sa tatay. Hindi naman pinababaliwala yung tatay. Kaya lang yun ang balanse para kay Allah. Yun ang balanse. Sapagkat yung nanay natin ay mas karapat dapat pag-ukulan ng pagmamahal kesa sa tatay. Pero wag natin tingnan yun ng maliit dahil hindi rin binabaliwala ang tatay sa Islam. Napakagandang mga ganap, mga kapatid, dahil nakikita po natin yung duktong kay Cap Freddy. Yung tungkol sa kanyang kanta na anak na nagsisi siya at nagpunta siya sa kanyang nanay. At dito naman sa Islam, talagang pinalalakas na ang pagmamahal natin sa ating ina 3 beses, pang-4 sa tatay. Mabalik ako sa iyo, Cap Freddy. Thank you, Ustads. Yung patungkol po dun sa kanina, lahat naman po tayo pinanganak na Muslim. At katulad namin ng aking Kuya Romel, kami nabautismohan sa Katoliko, ganun din po kayo. Opo. Hindi na po kayo nagkaroon ng ibang religion? Hindi. Kapatid na Robin, nag-born again Christian pa ako noong 1983. Dahil sa paghahanap ko nga sa isang Diyos. So napunta ako sa born again. Akala ko, naging born again ako noong 1983. Nakita ko sa panandalian doon ang isang Diyos hanggang sa nakita ko yung sobrang pagtalakay tungkol sa pera doon. Nakikita ko lahat ng leader halos ng mga born again group ay nagpapayaman. So hindi ko rin makita doon ang tunay na Diyos. Kaya makikita natin dito na tugma na naman yung sinabi mo, Cap Freddy, na sa Islam, ay wala talagang yumayaman na imam. Wala pa akong nakita na kahit isang ustad na nagpayaman. At ako'y, kung meron man akong makikita, isa lang ang masasabi ko dyan. Pansamantala ka lang! Okay, mga ka-youth, so before we continue here, so ito po pala ay parang discussion no, ng mga Muslims that includes, of course, the very popular Robin Padilla, no, na sa ngayon po ay senador natin. At syempre, ang fini-feature po talaga dito, syempre natin, is si Freddy Aguilar nga and ang kanyang spiritual journey. It's also fascinating for me na naging born again po pala siya noong 1980s. Ano? So going back sa mga main points na na-discuss dito, na according kay Ustads Javier, ayan, na yung pagmamahal, isa sa mga main no, na pagtuturo din sa relihiyong Islam. Makikita natin yung love for parents. Although, interesting po sa akin yung mahalin mo yung nanay mo 3 times more. And then, the 4th time is yung pagmamahal mo sa iyong ama. Ito po ay part ng hadith. Ano po? Ang hadith po, I believe, is not officially a part of the Quran, pero ito ay parte ng interpretation at pagtuturo ng mga sinabi ni Muhammad, peace be unto him. Ano po? But anyway, looking at the event, mababasa po natin Philippine Ramadan tent noong 2014. So, ano po pala ito? 11 years ago no, na programa po. Pero I think this is still very timely, no? Dahil marami-rami din po actually ang mga fans po ng U3, supporters po na mga balik Islam at mga Muslim din po. Lalong-lalo na nag-feature po tayo ng isang preacher po patungkol nga po kay Jesus. Yun yung si Brother Rodriguez, kung maalala niyo po. Ano? Anyway, let's continue. Ngayon naman po. Mabalik tayo. Nung revolution po, born again kayo nun? Oo, born again ako nun, kaya ang tapang ko nga dahil akala ko tama na yung religion ko. Kasi nabasa ko din naman doon sa Biblia na pag ikaw ay nasa tamang daan, hindi ka dapat matakot sa kadiliman. Malaking tulong din yung natutunan ko dahil ang tinatawagan ko mula nung ako'y Katoliko ay isang Diyos talaga. Kaya lang, hindi ko nga makita doon sa grupong pinupuntahan ko pag ako'y nagdadasal. So, naghanap ako ng naghanap. Noong mga panahon po na ito, wala pa kayong nakakausap ng mga Muslim? Meron na, kapatid. As early as 1978, nung sumikat ako'y umikot sa buong Pilipinas, ang akala ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao ay isa akong Muslim. Oo, kasi nga, dahil meron kang kanta. Yung way of life ko daw at yung mga panulat ko, yun daw yung mga tinutumbok ng Islam. Na akala nila, ay, Muslim pala. So pagdating doon at makausap nila, tinatanong, hindi po kapatid ka ako, hindi ako Muslim. Pero
wala po akong pinipiling religion. Iginagalang ko po lahat ng religion kako at naniniwala po ako na iisa lang ang Diyos. So hanggang sa, ayan, dumami yung mga naging kaibigan ko kapatid. At doon din sa mga panahon na yung kapatid na Robin, ay naghahanap na ako ng translation ng Quran. Wala akong makita. Nung panahon na yan, wala pa, no, Brother Noon Yusuf. pa lang, naghahanap-hanap na ako. Humihiling na ako sa mga kapatid na Muslim na, sabi ko, kapatid, baka naman pwede mo akong bigyan ng English ng Quran kako para naman mabasa ko kasi kako hindi ako marunong bumasa ng Arabic. Noon na interesado ka na. Noon pa lang kapatid, interesado na ako magbasa Dahil ng Quran. sa Paghahanap ko sa isang Diyos. paghahanap. Meron kang nakitang Muslim ba na nagsasala noon? Meron ka bang- Wala pa. Pero Kasi tuwing pupunta ako sa Mindanao, kapatid ay Pero narinig Muslim mo na ba na yung bang concert. noon? Yung bang? Oo, Yung adan noon? Anong naramdaman mo ka, Freddy? Nung unang-una mong... Siyempre, sa akin parang stranger sa akin. Pero sabi ko parang napaka-solemn. Ayun, yun ang dating sa akin. Parang ang solemn niya. Ganun. So, ayun, naging interested ako sa kanya. Pero hanggang dun lang sa interest. Kasi nga, hindi ko nga siya maintindihan dahil wala nga nag-aabot sa ating mga kapatid pa noong mga panahon na yun ng Quran na maintindihan ko. Wala pang mga dawa noon. Wala pa. Sarado pa. Sa madalit salita kapatid, nagkaroon lang ako ng English Quran nitong nakaraang taon lang, nung Nobyembre lang. Ayan. Allahu Akbar. Allah. Nauna pa akong nagsyahada bago ko nakuha yung Quran na maintindihan. Pupunta na tayo dyan. Yan ay pinakamaganda. Ito na yung inaantay natin, mga kapatid. Marami tayong matututunan dito sa ating alamat. Ito yung ikukwento na niya kung ano yung dumating sa buhay niya na nagtulak upang yakapin niya ang Islam. Allahu Akbar. So mga ka-Youth sa Mindanao State University sa law school, yung programa po ng Legal Education Board po sa Mindanao State ay may kaakibat po na Muslim law. So inaral po namin sa 4 po na semestre ang code ng Muslim Personal Laws. Ano po yan PD 1083 kung di ako nagkakamali. And syempre in doing so, you get to understand yung 5 pillars ng Islam. Ayan. So yung na-mention po kanining shahada, yun po yung declaration of faith yan diba, na I believe that there's only one God and it is God and then Muhammad is his messenger, something like that. And then yung dawa naman, I believe dawa is yung invitation to Islam, and then yung sala, yun yung prayer po nila na 5 times in one day, mga ka-U3. So interesting po sa akin kasi in a way parang review po ito ng mga natutunan ko po sa aking pag-aaral din ng reliyong Islam, pero makikita rin natin sa interview na ito na si Robin Padilla is excited na i-share po, na marinig din ng mga viewers, marinig din ng mga kanilang kapanalig yung actual talaga na story. Ang isa sa mga parang naging kumbaga impression ay yung si Freddy Aguilar naging balik Islam lang yan dahil gusto niyang maging legal yung kanyang relationship with his girlfriend that time. Pero yun nga po, dito po sa pakikwento so far ni Abdul Farid, ayan, ni Freddy Aguilar, is yung kanyang longing, matagal na yung desire niya na malaman pa yung Quran and looking for an English translation, late 1970s pa, mga ka-youth, So let's continue. Freddy, eto na. Nakanganga kami ngayon lahat. Pakikinggan namin itong enlightenment. Kapatid na Robin, mga Mayo last year, Muslim na ako, pero hindi pa ako nagsasyahada. Kasi nga gusto kong pag-aralan muna sana. Gusto ko nga magkaroon muna ng kopya ng Quran. Para ang gusto ko naman sana, pag sinabi kong Muslim po ako, pag tinanong mo ako, meron akong konting alam. Hindi yung, kasi alam mo na, lalo na tayo, nandyan tayo lagi sa kilala tayo ng mga tao. Siyempre, pag nalaman ng mga tao na Muslim ka, Freddy, Muslim ka na pala, may tatanong, tapos wala akong alam. Parang ang dating ko nun magiging pretentious, masamang reputasyon sa isang Muslim kung hindi ako makasagot man lang ng kahit kapraso. So gusto ko sana, pagka nagsyahada na ako, alam ko na. Kaso hindi na umabot doon, kapatid na Robin. Kasi nga, binigyan ako ng award sa Soler, merong isang mama na nagtanong sa akin na hindi ko iniisip na ito'y pag-uusapan. Kasi matagal ko nang kasama yung girlfriend ko kung saan-saan . Ang tinanong sa akin nung isang mama magkatapos kong matanggap yung Lifetime Achievement Award sa backstage, sabi niya, Freddy, bata pa po yung girlfriend ninyo, no po? Sabi ko, opo sir, bata pa po. Kung hindi pong mamarapatin po ninyo, Freddy, ilang taon na po ba yung girlfriend ninyo? 16 lang po sir, pero wag ko kayo mag-alala sir ako. Lahat po ng labas namin, may kasama pong chaperon at alam po ng kanyang mga magulang yung pinupuntahan namin. So,
no harm done po. So doon na natapos. Kinabukasan nun, ayun na, tinira News na. na ako sa kung saan. Hindi man lang nila inalam kung paano kami nagkakilala ng girlfriend ko. At ito yung pagkakakilala namin. Nung nakaraang eleksyon, ako po ay pinapunta ng isang kaibigan kong si Joel Teves sa Oriental Mindoro upang tulungan ko siya sa kanyang kandidatura bilang isang vice mayor. Doon ko po nakilala yung asawa ko ngayon. So nakita ko po sa gilid ng mata ko at kinalabit ko yung katabi ko. Ano sa tingin mo? 19 o 21 years old? Sabi nung egg pie, 21 kaka. So tinanong ko rin yung mga anak ko. Sabi ko, anak, sa tingin mo, 19 o 21? Sabi nung anak ko si Jonan, maraming tato. 23 pa nga yan, tay. Tatay ang tawag sa akin. Yung bunso ko naman, tay, mga ano siguro 20. So safe ako, di ba? Pero hindi ko pa rin alam pangalan niya. Natapos yung mini concert namin. Picture-picture na naman. Papasok na ako sa dressing room ko. Biglang may humabol. Yun na nga. Yung namamata-mataan ko. Tapos, tito. Hinabol ka? Oo, hinabol ako. Tito, tito, tawag sa akin. Tito, pwede magpa-picture. Sabi ko, of course. Sabi ko, di nagpa-picture. Tapos, naiabot ko yung calling card ko, tol. Tapos, eto na naman, picture na naman. So, nawala na siya sa paningin ko. Hindi ko na nakita. Hindi ko na itanong yung pangalan niya. Hanggang sa bigla siyang nag-text. Ang nakalagay sa text. Kapredi, Jovi. natatandaan pa ba ninyo yung inabutan ninyo ng calling card? Nag-iisa lang ho yung inabutan ko ng calling card. Yung iba hong inabutan ko ng calling card, puro business na po yun. So yun, nakilala ko na siya hanggang sa niligawan ko na. At, Naitanong mo ba sa kanya yung edad niya? Hindi pa rin. Hindi pa? Hindi pa rin. Naging girlfriend ko siya. Ano Hindi pa ko rin pa rin yun? alam. Kasi ang tingin nga, safe na. 19, 21, 23 nga. So nagde-date na kami. Hanggang sa meron akong kaibigan na mag-birthday sa Malaysia at ako'y inimbitahan na pumunta doon. Sabi ko, babe, gusto mo sumama sa Malaysia? Pagpaalam mo ako sa magulang mo. Magulang ko, sabi, sige. Tinawagan ko. Sabi ng magulang, walang passport yung anak na. Ay, madali lang may kilala po tayo. Sige na po, akin na po yung birth certificate. Ganito. Nung makita ko yung birth certificate, tol, doon na ako talaga. Sabi ko, ay, ba't hindi mo sinabi sa akin 16 ka lang? Bakit? Hindi mo naman tinatanong, sabi niya. Pero nandun na, nag-date na kami, lumalabas na kami, tuloy na. Hanggang doon na nga, yun sa award. Kung hindi naman ako si Freddy Aguilar, hindi naman pag-uusapan nito. Kung nagkataon ka kung ako'y isang simpleng driver o simpleng nagtitinda ng dyaryo o simpleng obrero, hindi naman big deal ito eh. Wala akong masamang intensyon. Paulit-ulit kong sinasabi, hanggang sa tumawag na sa akin si Governor Mangudo Dato, kaibigan natin, si Gov, na alam niya kasi na Muslim na nga ako, kulang na lang yung syahada. So sabi niya, bro, hindi na maganda yung mga pinagsasabi tungkol sa'yo. Masyado ng foul yan, bro. Sabi niya, magpakasal na kayo ni girlfriend mo. Sabi niya, pero kailangan hingiin mo yung consent ng kanyang mga magulang. Dahil sabi niya, kahit ikasal ko, kahit sa Muslim, sabi niya, pag walang consent ng magulang, hindi pa rin kayo pwedeng magpakasal. Napakaswerte ko, Robin, na nung hiningi ko yung consent ng mga magulang, pumayag yung mga magulang na magpakasal kami sa batas ng Muslim. So, ayun. Kaya napadali yung pag-amin ko na isa na akong Muslim kahit wala pa akong kaalam-alam at hindi ko pa nabubuksan yung Quran. Subhanallah, subhanallah. Yun ang naging daan. Yun yung naging daan ng matagal ko ng paghahanap. Yun ang parang ginamit ng mahal ng Panginoong Allah ay yung aking misis na ngayon na nakilala ko sa Mindoro. Kanya-kanya tayong naging daan eh. Sa amin, hindi talaga kulungan eh. Sa amin, kulungan ang naging daan sa amin para maging Muslim. Ustads, sa Islam ba, ilang taon ang pwedeng mag-asawa ang babae? Okay, before we continue, I am not too sure ano sa magiging sagot po ni Ustads. Pero ang alam ko po kasi, kung di ako nagkakamali, is the moment na meron ng monthly na period yung babae. Yun pong alam ko. Kapag may menstruation na nga, is pwede na. Dahil yung ibig sabihin po nun, yung pagsisignify po nun is meron ng ability yung woman na mag-bear ng child. Pero syempre, yung isa po sa mga nagiging issues po dyan, for others as young as 12, 11, yung iba pa nga, yung mga early pa na nagkakaroon ng menstruation, age 10, 9 still, yung mentality nila bata pa. So, isa po yan sa mga binabaton ng mga kritiko, yung mga child brides na nangyayari din po. Hindi lamang po yan sa Pilipinas, maging po sa Middle East, maging sa Africa ay nangyayari. And sa totoo lang po, may mga issues din po na nangyayari yan sa Pilipinas. Sa iba po mga tribes, mga kayuthi. But anyway, tingnan natin yung sagot po ni Ustads dito. Kung nabanggit ni Ka Freddy na 16 years old,
ito ay normal na nagaganap sa ilang mga lugar ng mga Muslim, especially sa Middle East. Walang kakaiba doon na nag-aasawa yung babae ng 16 years old. Bali ngayon, wajib na magsala, mag-fasting. Isa ng ganap na tao na Muslim yun na pwede nang mapangasawa. Kaya wala tayong makikitang pagkakamali sa pag-aasawa ng isang lalaking Muslim sa 16 na taong gulang. Wallahu ta'ala a'lam. Malinaw ka, Freddy, na talagang iba't iba kung paano dumating sa atin ng Islam. Sa iyo, dumating ang Islam sa pamamagitan ng ganyan pag-aasawa. At sana, ang hinihingi ko sa ating mga kapatid na nandirito ngayon, ay tulungan natin ang ating kapatid na iparating pa sa ating ibang mga kapatid ang sinabi ni Ustads. Napakalinaw. Walang nilalabag na kautusan ng Islam ang ating kapatid. Alhamdulillah. Ang kanyang desisyon na mag-Muslim, hindi yon galing sa kanino man, kundi ang alalamang. Ang alalamang ang nagsasabi kung sino ang magmumuslim at kung sino ang hindi. Kaya hinihingi ko ang inyong tulong na sana tulungan natin makapagpaliwanag ang ating kapatid na Ka-Freddy upang maliwanagan ng ating mga kapatid. Una, wala siyang nilabag sa Islam. Pangalawa, siya ay Muslim. Okay, so yan po ang first part po at actually dalawang videos po itong papanoorin po natin. Pero ito pong next video natin, ito daw po ay presentasyon ng buhay ni Freddy Aguilar, Abdul Farid nga po, sa isang separate na naman po na event. So titinan po natin mga ka-youth, dahil sa totoo lang po, yung first video para sa akin medyo bitin, dahil I was actually looking forward na mas marinig pa yung spiritual journey, yung mga struggles, and hopefully we can watch this in this second video. Gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kababayan. Ako po si Freddy Farid Aguilar. Pinanganak po akong isang Katoliko noong 1953. Ang mga magulang ko po ay si Gregorio at si Salud Pascual Aguilar. At ang tatay ko po nung panahong yun ay isang chief of police, kaya ako'y lumaki na napakabigat ng disiplinang ibinibigay sa akin ng tatay ko. I see. Pero sa murang edad ay tinatanong ko na po sila kung bakit maraming dinadasalan na santo, santa, mga ganun. Hanggang sa ako po'y lumaki at hindi rin kami nagkasundo ng tatay ko dahil ang gusto niya ay maging abogado ako, pero pinili ko namang maging singer at maging kompositor. Kaya nung ako'y 17 taong gulang, umalis po ako sa poder ng mga magulang ko dahil hindi ko na po kaya yung house rules doon sa bahay namin sa Santa Mesa. At ako nga po ay nagsimula ng kumanta. Tinigil ko na rin po yung aking pag-aaral ng mga panahon na yon. At sa akin pong pagkanta-kanta ay napadpad po ako sa Olongapo noong 1973. At sa tagal ko po sa Olongapo ay doon ko po naranasan ang pamumuhay ng nag-iisa. Wala po akong kamag-anak sa Olongapo. At isang hapon po ay namimiss ko ang mga mahal ko sa buhay. Namimiss ko ang nanay ko, namimiss ko ang tatay ko, namimiss ko ang aking mga kapatid dahil ako po ang panganay sa aming pamilya. 5 po kaming magkakapatid, ako po ang panganay. So namimiss ko po ang lahat. Hanggang sa naisip ko, saan ba ako nanggaling? Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ako napunta dito sa Olongapo na wala man lang akong kamag-anak dito? Doon ko po na-realize na ako pala ay galing sa sinapupunan ng nanay ko. At doon po isa-isang bumalik sa akin yung mga kasalbahihang ginawa ko sa nanay at tatay ko, yung hindi ko pagsunod sa kanilang mga inutos sa akin. At doon po sa sitwasyon na yon, ay bigla ko pong hinawakan yung aking gitara at inoon ko po yung aking cassette recorder at sagsimula po akong sumulat ng kanta. At ang kanta nga pong yun ay yung sumikat sa buong mundo na may pamagat na Anak. At magmula po noon, medyo naging may direksyon na po yung aking buhay.
Dahil din po sa anak, ako po ay sumikat sa buong mundo noong 1978 hanggang sa nagkaroon po ng maraming versions ang anak. Ito po ay kinanta ng mahigit 100 musikero at mga awit at nagkaroon po ito ng 28 translation sa iba't ibang lingwahe. Pero sa gabi po, pagkatapos ng mapakalaking concert ko at matutulog na ako sa aking hotel, meron pong emptiness sa aking puso. At ang alam ko pong hinahanap ko ay ang tunay na Diyos. Dahil po sa pagsasaliksik ko kung ano po ang tunay na Diyos, ako po ay nahila ng isang kaibigang Kristiyano, si Pastor Sambadon. At kami po ay nagdasal at ako nga po ay naging born again noong 1983. Ang akala ko po ay natagpuan ko ng tunay na Diyos noong panahon na yon. Marami po akong mga pinuntahang mga pagtitipon upang makahikayat ako ng mga kapatid natin na sumama sa pananampalataya ng Kristyanismo. Pero sa dami po ng mga napuntahan kong lugar, ay iisa po ang aking napansin. Wala pa rin po doon ang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya ipinagpatuloy ko po ang paghahanap hanggang sa may mabasa po ako sa Biblia na nakalagay na kung hindi ka na naniniwala sa iyong mga kapanalig sa pananampalataya, ay mas mabuti pang iwanan mo na lang sila. Pero wag mo akong iiwanan. Magmula ngayon, tayong dalawa na lang ang mag-usap. So yun pong sinunod ko, yung nabasa ko sa Bible. Iniwan ko po lahat ng religion. Ibinaba ko lahat yung mga binabasa ko. At magmula po noong 1986 ay wala na po akong religion. Pero diretso po ako sa pakikipag-usap sa nag-iisang Diyos. Hanggang sa patuloy pa rin po ako nagko-concert, madalas ako sa Mindanao. At ang sinasabi ng mga kapatid doon ay, Ka Freddy, kung magsalita ka, para kang isang Muslim. Hindi ka kaya mag-Muslim na lang, sabi nila. Ang sagot ko naman ay, hindi na kailangan bro, kasi kako, pareho naman tayo ng pinaniniwalaan. Iisa naman ang Diyos natin, kako. Iginagalang ko ang mahal na Allah, iginagalang ko ang Diyos, kako. Alam ko lang, kako, na ang pangalan ng Diyos ay nag-iiba-iba. Marami siya, kakong pangalan. Sa ganun pong estado ay patuloy ako sa pakikipag-usap sa Diyos nang wala akong religion. Hanggang dumating po ang midterm election nung nakaraang 2010, kung hindi ako nagkakamali, Brother Nadir, no? 2010 ba yung last midterm election natin? Ano? At ako po ay naimbita ng isang kandidatong kilala ko naman, sa Mindoro. na ang pangalan po ay si Joel Teves. At ang sabi ni Joel sa akin, Ka Freddy, kailangan pumunta ka sa Nauhan, Mindoro dahil ipinagmamalaki ko doon na magkaibigan tayo. Kaya ang sabi ng mga kababayan ko, kung madadala daw kita doon ng personal, ay siguradong mananalo na akong Vice Mayor. Kaya lahat po ng paraan ay ginawa ni Joel Teves para madala po kami sa Mindoro. Kasama po ang aking buong entourage, ang Watawat Band. Siguro mga 14 po yata kami sa entourage. At ginastosan po ni Joel Teves ng gusto. Kaya kami po ay nakarating sa Nauhan. Doon po ako nakakita ng isang babae na sa unang... And curious po ako, alam po natin na si Freddy Aguilar po ay isang Muslim, pero bakit po kaya na hindi siya nag-maintain ng kanyang beard at saka mustache, bigote? Kasi ang alam po natin, di ba, na sa mga Muslim men, it is encouraged dapat na mag-grow ng beard, di ba mga ka-U3? So hopefully makakomment po kayo sa mga Muslim po na followers po ng U3. Dahil ang maalala ko, for example, Cat Stevens, ayan, sa mga hindi po nakakaalam, very popular din po na singer, 1970s and 80s, na nag-convert din into Yusuf Islam na po yata ang pangalan niya, kung di ako nagkakamali. So anyway, let's continue mga ka-U3. Pagtingin ko pa lang, ay tumibok na po yung aking puso na 12 taon na pong natulog. 12 years na po akong hindi marunong umibig. Pero nakita ko po si Jovi, na misis ko na po ngayon, ay bigla pong nabuhay ulit yung aking dugo. At natatandaan ko, tinanong ko yung 2 anak kong lalaki. Ang isa ngayon ay nandito, si Jericho. Tinanong ko si Jericho, anak, palagay mo ilang taon siya? Ang sabi sa akin ni Jericho ay, tay, palagay ko tay, mga 23 yan. So tinanong ko naman yung pangalan ko, si Jonan, nakasama ko din nung panahon na yon. Ang sabi naman sa akin ni Jonan, tay, ang tingin ko mga 19 yan. So ang tansya ko naman, sa experience ko sa mga pagkikipagkilala, sabi ko siguro mga 20 to 21 ganyan. So
Doon po nagsimula yung aking paghanga kay Jovi. Pero hindi na po kami nagkita. Pagkatapos po ng aking mini concert sa Nauhan, habang nagko-concert pa po pala ako, hinahanap ko po siya sa audience at hindi ko na siya makita. At ang sinasabi ko tuloy sa sarili ko, napaka-torpe mo kasi Aguilar Dapat kinuha mo na lang yung number niya at yung pangalan niya. Di sana, alam mo na kung paano mo siya tatawagan at kukontakin. So ang nangyari po, hinahanap ko siya doon sa audience, hindi ko nakita. Natapos po yung aming concert, itinaas ko yung mga kamay ng mga kandidato, naghihiyawan ng mga tao, pero si Freddy po ay malungkot dahil hindi ko na po nakita si Jovi. Kaya lulugo-lugo akong bumaba para akong sisiw na naiwan ng kanyang nanay. Pero dun sa pagkalugo-lugo kong ganun, papasok ako sa dressing room, ay may tumawag sa akin. Sir, pwede po bang magpa-picture? Pagtingin kong ganun, shock. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. So sabi ko, ito yung nakita kong babae. So, by the time natatanungin ko sana yung pangalan niya, ito na naman yung mga maraming fans na gustong magpa-picture. Kaya hindi ako makapagsalita. Pero sa awa ng mahal na Allah, naiabot ko sa kanya yung aking calling card. Hindi ko alam kung paano, basta't kasi bilis ako ni Fernando Po Jr. bumunot ng card. Ganong kabilis na iabot ko kaagad. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Naghiwalay kami na hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung taga saan siya. Hindi ko alam kung anong pinanggalingan niya. At tinihintay ko na kaagad nung gabing yun, pagsakay namin sa barko pabalik, hindi siya kumontak. At pagtulog ko kagabi ng gabing yun sa aming bahay, hindi na siya maalis sa isip ko. Pangalawang araw, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Dumaan ng 1 linggo, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. At sinisisi ko ang sarili ko na, sayang, nakita mo na yung muling nagpatibok sa puso mo, pinakawalan mo pa. So nandun po ako sa ganoong sitwasyon. Nang bigla po siyang mag-text at sinabi niya, Freddy, natatandaan mo pa ba yung binigyan mo ng calling card sa Mindoro? Talagang nataranta ako sa pagsagot para akong bata na panay ang suntok ko sa hangin ng yes, kumontak din. So sabi ko, oo, hindi kita pwedeng makalimutan dahil nag-iisa ka lang na binigyan ko ng calling card. So doon po nagsimula yung aming pag-uusap. Sa madalit salita po, puputulin ko yung mahabang kwento. Kami po ay nagkaroon ng intindihan. At kami po ay naging girlfriend ko siya. Hanggang isang araw, yung kapatid kong Muslim ay binibiro ako, "O Freddy, bata yung girlfriend mo. Mag-Muslim ka na kasi para pwede mo na siyang pakasalan." So sabi ko, bro, iniisip ko nga akong mag-Muslim, matagal na. Pero kako, hindi ko pa maitigil yung pag-inom-inom ko ng alak sa entablado. Kako. Kasi hindi naman po ako mahilig uminom. Pero pagka magko-concert na ako, umiinom po ako ng brandy. Yun po yung aking pampaganda ng boses. Kasi hindi po ako nagwa-warm up. So yun po ang isang dahilan. Ang pangalawang dahilan po ay wala po akong makitang Quran na aking naiintindihan. Kasi po lahat ng Quran na pinapakita sa akin ay nakasulat po sa Arabic. At hindi po ako marunong magbasa ng Arabic. Okay, before we continue mga ka-youth, I hope I got it right, no? Kasi po pinapanood po natin itong video po in real time. Pero what I understand is he had a relationship with a minor before he became a Muslim. And I am not sure though kung ano yung opinion po ng mga Muslim scholars po patungkol sa pagkakaroon ng relasyon ng isang older man into an underage na woman. Kasi alam natin na pwede silang mag-asawa, pwede, no? Aasawahin mo. Pero girlfriend and boyfriend living under one roof and then hindi pa married, I'm not so sure mga kayuti if that is allowed though. So kaya po siguro may parang pressure for Mr. Aguilar here na sabi nga daw po ng kanyang kaibigan Muslim na kinakailangan niya nang magpa-convert or ang term po actually dyan sa mga Muslim is revert dahil nga po ang paniniwala is lahat daw po tayo kumbaga by default Muslims and then naging napariwara, yun, naging Kristiyano, ayan, tapos kapag naging convert ka, ang term nila is revert dahil bumalik Islam ka, ano. Pero gusto ko lang po i-mention yung sinabi po kanina ni Fred
Freddy Aguilar, kapag meron kang doubt sa iyong paniniwala, pwede mong iwan lahat ng mga kapanalig mo and then ikaw lang with your God. I'm not so sure kung ano pong verse ang tinutukoy niya kasi alam lang po natin, di ba, yung ideya na God will not leave you nor forsake you. Yun po ba ang kanyang parang interpretation po ng verse na yun? But anyway, so hindi ako nag-expect mga ka-youth trip na ito po pala still magiging kumbaga focal point ng discussion ni Freddy Aguilar, yung kanyang reversion story na still nakaangkla po pala talaga sa kanyang love life. This was big news, back in 2013. And yun nga pong issue during that time, this was like 12 years ago, is yung 44-year na age gap nga po nila. And any pa pang mga controversy katulad nung kapatid po niya na si Marlene Aguilar. So para tuloy nagkaroon ako ng time travel ngayon dahil naalala ko po yung mga controversy po ni na Marlene Aguilar. But anyway, hopefully he could mention more about his story, his struggles, and what made him decide na ito na nga ang magiging final ko na paniniwala. So kung nagkaroon lang po siguro ako ng Quran ng maaga, malamang po, bago po nakita si Jovi, ay Muslim na ako. Kaso hindi nga po. So yung aking pagpupunta sa Muslim ay patumpik-tumpik, hindi natutuloy. Hanggang sa ito na nga po yung dumating ng pagkakataon. Ako po ay binigyan ng award sa Soler Hotel. At ang award na ito po ay isa sa pinakamataas na award na may bibigay sa isang katulad ko. Ang tawag po ay Lifetime Achievement Award na ibinibigay po ng PMPC. Hindi ko po ito pwedeng tanggihan. So tinanggap ko yung award. Pagkatapos namin kumanta ng mga winners ng The Voice, ng anak, ng maraming version ng anak, binigyan kami ng standing ovation ng audience at ibinigay sa akin yung trophy at ako'y pauwi na. Mayroon pong 2 reporter na naghabol sa akin at sinabi, Ka Freddy, mukhang bata pa po yung girlfriend ninyo. Sabi ko, opo sir, bata pa po talaga siya. Pero wag po kayong mag-alala kako. Alam po ng mga magulang niya na kami po ay nagde-date. At hindi po kami lumalabas kako ng girlfriend ko nang walang chaperon. Kasi alam ko po kako kung paano makipag-date sa isang bata. So, ang nangyari po, tinanong sa akin yung edad ni Jovi. So, sinabi ko po yung totoo. Kung nagsinungaling na lang sana ako, sinabi kong 21, Brother Nadir, o sinabi kong 19, sana wala nang issue. Pero hindi po ako sinungaling na tao. Kaya nung tinanong po ako ng 2 reporter, sinabi ko po yung totoo. Ito pong girlfriend ko ay 16 years old lang. Ayun na po, doon na po nagsimula yung gulo. Kung ano-ano na po ang tinawag sa akin ng mga kababayan natin na mahilig sa chismis. Pati yung girlfriend ko, pati yung pamilya ng girlfriend ko. Kaya tinawag na kaming mga immoral, tinawag na kaming mga kung ano-ano. Hanggang ang girlfriend ko po ay hindi na natutulog, iyak na ng iyak, naawa na ako sa kanya. At marami na rin po akong mga kapatid na nagsasabing, mag-Muslim ka na kasi kasi yan lang ang solusyon mo dyan para matigil na yan. Problemang yan, yung iskandalong yan, sabi nila. Pero hindi pa rin po, dahil lagi ko pong pinapanindigan na may usapan na po kami ni Jovi na magpapakasal kami pagdating niya ng 18 taong gulang. Pero makulit po yung mga balita, talagang ayaw kaming tigilan. Hanggang sa tumawag na po mismo sa akin ang isang kaibigan kong Muslim na si Governor Toto Mangudadato. At ang sabi sa akin ni Governor Mangudadato, Freddy, hindi na tama itong nangyayari. Sabi niya, mag-Muslim ka na bro. Gawin mo ng opisyal yung pagiging Muslim mo. So sabi ko, bro, paano ko gagawin yan? Gusto ko mong pakasalan si Jovi kako. Wala akong financial capacity na gawin ko ngayon. Kasi kako, alam mo naman, yung negosyo hindi na magandang takbo. Kasi tanggapin po natin ng totoo, ang CD hindi na po bumibenta. Pinipirata na po ito. At kung hindi man pinipirata, dina-download na lang po ito sa computer. Wala na po kaming kinikitang royalty. So, ang sabi ni Governor sa akin, sabi niya, bro, huwag mong intindihin yan. Sabi niya, marami na akong utang na loob sa'yo. Panahon naman na makaganti ako sa mga tulong mo sa akin. So, ganun po ang nangyari. Meron lang po siyang sinabi na mapapakasal ko kayo sa Islam. Sabi niya, Freddy, kahit minor de edad ang girlfriend mo, pero kailangan pumayag muna ang mga magulang ng girlfriend mo. Sa awa ng mahal na Allah, nung kinausap namin ng magulang ni Jovi, ay pumayag naman sila. Kaya ang sabi ni Gov, Freddy, kailan mo gustong magsyahada? Handa ka na ba? Sabi ko, Gov, bigyan mo ako ng ilang linggo.
Pagkatapos ng ilang linggo, tinawagan ako ni Gov, pero hindi ako makapagsalita. Sinumpong ako ng sobrang hika kasi po may asthma po ako. Halos hindi po ako makapagsalita. So naalala ko na kada November pala ay pumupunta ako sa Maguindanao. Dahil ako po ay nagko-concert doon taon-taon. Dahil ako po yung sumulat ng kantang Maguindanao na tungkol po doon sa minasakер na 55 katao doon sa Maguindanao. At sinulat ko po yung kantang yon pagkabalita ko doon sa massacre. At lahat po nung kinikita ng album na Maguindanao ay ibinibigay ko po sa mga biktima ng massacre. Ganun po kami naging close ng mga Magudadato. Dahil taon-taon po ako nandun at tinutulungan ko silang magkaroon ng hustisya yung mga minasakir sa Maguindanao. So sa ganun pong sitwasyon ay ako ang nagsuggest kay Gov, gawin na lang po kayo natin sa November. Kaya sabi niya, ay oo nga pala. Sabi niya, malapit na yun. Total, lagi ka nga palang nandoon. Isabay na rin natin sa concert, sabi niya. Sige po, Gov ka ako. So, madalit-dalita, pumunta kami ng November 22. Nagsyahada ako sa Buluan, Maguindanao. Kinahaponan nun, kami ikinasal ng misis ko. At kinabukasan nun, nasa national TV kaming lahat. At tama si Governor Mangudadato. Nung tinanggap ko ang Islam, ay nawala yung mga intriga, nawala yung mga kung ano nilang sinasabi. Pero ito po ang isa pang mahalagang pangyayari. Nung kinabukasan to na may concert ako, nakahanda na po yung NSC na iniinom ko bago ako tumugtog sa entablado. Kasi alam na po ni Governor na bago ako sumampas sa concert, ay umiinom ako ng NSC kasama yung Watawat Band, yung mga tropa natin sa Watawat Band. Sabi ni Gov, oh bro, hindi mo ba iinumin yung brandy mo? Malapit ka na sumalang. Sabi ko, bro, hindi na ako umiinom kasi Muslim na ako. At ang sabi sa akin ni Gov, bro, pwede naman huwag ka lang maglasing at huwag mong ipapakita sa ibang kapatid na umiinom ka. Pwede sabi ba yan? ko, Gov, hindi pwede, Gov. Nabasa ko na yan, Gov, ka ako doon sa Quran na ibinigay sa akin ng isang kapatid ka ako na English na Quran ka ako. Nabasa ko doon ka ako na pinagbawal na talaga ng mahal na Allah ang pag-inom ng alak. Noong una ka ako, pwede. Pero nung pangalawa, sabi niya, bawasan ng alak. Pero nung pangatlong utos niya ka ako, bawal na talaga. Kaya ako, susundin ko yung bro. Pabayaan mo na lang ako yung ibang kapatid natin na umiinom. Pero ako, since Muslim na ako, titigil na ako sa pag-inom. At magmula po nung naging Muslim ako, hanggang ngayon po, ay hindi na po ako tumikim ng kahit kapirasong alak. So yun po ang may pagmamalaki ko sa inyo. Good. At hindi lang po yun. Magmula po nung naging Muslim ako, yun pong pasensya ko na dati ganito kaikli. Ngayon po ay hindi ko na ano kung gaano kalawak yung aking pasensya. At kung dati po ako ay mapagpakumbaba pa noong araw na mas mapagpakumbaba pa po ako ngayon magmula po nung naging Muslim ako. At magmula po nung naging Muslim ako ay nagkaroon po ako ng katahimikan sa buhay. Ganon din po ang misis ko at ang kanyang pamilya. Kaya kung kayo po ay nag-iisip na katulad ko noon, dumaan ako sa pag-question sa lahat ng mga religion, mga kapatid at mga kababayan ko, kung hindi pa po kayo nakakakita ng tunay na religion at tunay na nag-iisang Diyos, andito po sa Islam. Dito na po kayo. At natutunayan ko po sa inyo na nandito ang iisang Diyos. Nakita ko na po siya. At ngayong gabi din po, yun pong anak kong si Jericho ay tumanggap na rin po ng kanyang pagiging Muslim. Siya na rin po isang Muslim. Yung aking anak, tumayo ka anak at magpakita ka sa kanila. So yan po ang aking journey papuntang Islam. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Okay, mga ka-youthi. So, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At ito nga po ay isang reaction video sa mga dalawa na interviews ni Ka-Freddy Aguilar. And mga ka-youthi, sa totoo lang, initially, our plan was to shoot a video that is actually a Bible study. Pero dahil nga po sa latest news and sadly, at age, 72, ay pinagpahinga na nga po ng Diyos si Ka-Freddy Aguilar. Isang very popular na music icon, isang popular na country singer, I would
would say. At I think na-notice nyo naman po siguro yung uniqueness ng kanyang kanta na very, very popular hit. No? Ang Anak nga po, isa sa mga paboritong kanta ng marami po sa atin na translated into a lot of covers, a lot of languages actually mga ka-youth. May European, may Korean, may Japanese pa, at syempre may English na version. And one of the things na hindi ko makakalimutan sa kantang yan is wala po siyang chorus actually. Yung melody niya lang pabalik-balik, pero wala siyang chorus kung napansin nyo. So it kind of reminds us of parang free-flowing passion. Anyway, going back, so nakikita po natin yung struggles initially ni Freddy Aguilar sa kanyang buhay na syempre, kumbaga napansin ko po, yung main po talaga na start niya kapag siya po ay nagdi-discuss about his life is syempre yung kantang Anak and kung paano nga siya naging prodigal son. Gusto ko lang po mailagay po yung konsepto ng prodigal son. Wala po yan sa Quran. No, yung story ng prodigal son nasa Biblia po yan. But of course, as what Robin Padilla said earlier, sa kanilang paniniwala is nilisan mo yung pagmamahal ng magulang mo, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, at ikaw ay babalik din. No? So kung kaya yung kanta po ng Anak is nagre-resonate po talaga sa mga Muslim dahil nga sa ideya nga po ng reversion, pagbalik loob, pagbalik Islam, mga ka-U3. So ang isa sa mga nakita po natin syempre as it is with many religions, no? Yung ating ideya po ng peace of mind, yung ating pagbabago is talagang effect po yan ng hindi lamang ng Islam kundi in a lot of religions. Yun naman po talaga maliban pa po dyan syempre yung sense of belongingness na nakakatagpo po tayo sa mga religious organizations ng ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapanalig, same faith, same perspective in life. Pero gusto ko po yung mga na-mention ni Freddy Aguilar, the best way para po mahikayat mo ang isang tao is through your own life story. So para po kay Abdul Farid, yan po yung Arabic name ni Freddy Aguilar, nawala yung kanyang pag-inom, mas naging pasensyoso, mas naging humble siya, and meron siyang peace of mind na hindi niya nga po nakita sa born again, hindi niya rin po nakita sa pagiging Katoliko. So mga ka-U3, ano pong masasabi niyo sa kanya pong pagkukwento tungkol po sa kanyang buhay? And honestly po, talagang medyo complicated yung naging story po nito. Dahil alam po natin, nung panahon po, nung 2013, it was national news po talaga. Dahil naman po syempre sa atin pong civil law no, sa Pilipinas is 12 to, it was raised actually by Duterte, no, from age 12 to 16, yung age of consent nga. But still, this is considered as abuse, no? Child abuse po yan. It's still considered as a sexual abuse to the child. Yun nga po, dahil meron po tayong Muslim Code of Personal Laws. So kapag ikaw po kasi ay Muslim, so yung batas naman po na tinatawag natin na Sharia law, yun naman po yung nagpo-protect sa civil na relationships naman ng isang Muslim. Kaya nga po siguro yun na sinabi ni Governor Manguda Dato kay Freddy Aguilar na kumbaga para matigil ang intriga, once you change your religion, wala na silang masasabi. But of course, Freddy Aguilar is saying na Muslim na ako even before that. As mentioned, so we linked these interviews because this is our religious reaction channel and in a way papupugay sa isang OPM icon. And syempre, liban pa sa Anak, marami pa po siyang ibang mga hits. Ang di ko makakalimutan yung Kuko ng Agila. Dahil kinanta ko po yung bata po ako. So anyway, if you don't like this video, you can watch this video over here. You can also click this playlist over here, mga ka-U3. Kung ikaw ay baguhan, you can click the subscribe button here. And please comment below dahil lahat po ng mga mensahe po ninyo ay aming binabasa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.